Walang gana akong tumayo at naglinis ng sarili matapos kong gumising. To be honest, I really don't want to go to school today. But I don't have a choice. I still have to. Hinahanap ko si Mama. Magpapaalam na sana ako dito na aalis na ako. Wala akong ganang kumain. Wala akong gana sa lahat. Gusto ko na munang matulog ng matagal pero hindi pwede. Sleeping is my way of escaping from reality. For a while, you will not feel pain. Nakonsensya naman ako nang may nakita akong nakahandang pagkain sa lamesa. Umupo na ako at dito nagsimulang kumain kahit hindi pa naman ako gutom. Maya-maya ay sinabayan na rin ako ng aking ina. Tahimik lang ako dahil wala naman akong gustong ikwento. At wala akong balak na ikwento sa aking ina ang nangyari kahapon. Patapos na akong kumain nang magsalita ang aking ina. Ang akala ko ay may bibilin lang ito sa akin, ngunit hindi. Anak, yung lalaking pumunta rito kahapon, sa palagay ko ay may gusto sa iyo yon. Nagulat ako sa sinabi ng aking ina. Kung kailan na ayaw kong maalalahanin ang nangyari sa amin kahapon, ay ngayon pa nagsalita si Mama tungkol sa lalaking iyon. Wala ma, tipid na sabi ko at inubos ang pagkain ko. Ayokong bumigay sa sakit na nararamdaman ko at baka maiyak lang ako. Ayokong malaman ni Mama na ang prinsesa niya ay nasasaktan. Anak, sigurado ako, hindi naman nag-aaksaya ng oras ang isang lalaki kung hindi ka tipo nito. At saka kung hindi ka niya gusto, ay bakit parang pati ang loob ko ay kinukuha niya. Napatigil ako bigla. Iniisip ko rin iyon. Dahil kung walang balak si Harvey na seryosohin ako, ay bakit gustong gusto niyang makilala niya ang ina ko. Bakla siya ma, normal lang yan sa kanya. Sweet talaga siya, palusot ko. Mas gugustuhin ko na makilala ni Mama na bakla si Harvey kaysa naman sa araw-araw niya akong tuksuin. Lalong hindi mawawala sa isip ko si Harvey kung magiging ganoon ang sitwasyon at ayaw kong umasang muli. Ganun ba? Sayang, gwapo at matipuno pa naman. Mabait at maganda ang apelyido anak. Nang mga ganyang apelyido ay dapat kinakalat. Natatawang saad ng aking ina. Hindi ko na lang ito pinansin. Minsan talaga hindi ko maintindihan si Mama. Nagpaalam na ako kay Mama at pumunta na ng eskwelahan. Humingi muna ako ng malalim bago pumasok ng pinto. Hindi ko alam kung papasok ba si Harvey pero bahala na. Aakto na lamang ako na parang walang nangyari. Makakalimot din naman naming dalawa ang nangyari kahapon. Habang umaakyat ng hagdan ay pinag-iisipan ko kung tatabi ba ako kay Harvey o hindi. Gusto kong umiwas sa kanya ngunit ayaw ko namang isipin niya na apektado ako sa nangyari. Pagpasok ko agad ay sumalubong sa akin ang mukha ni Harvey. Gulat na gulat ako ngunit nagawa ko pa rin ikalma ang mukha ko. Iniwasan kong ipakita ang emosyon ko. Tuwid lang ang mukha kong tinitigan siya at nilagpasan. Kailangan kong pigilan ang emosyon ko buong araw para lang sa lalaking ito. Kung nung nakaraan ay kilig ang itinatago kong emosyon, ngayon ay galit na galit at sakit. Ay niya, saan ka uupo? Nautal na sabi sa akin ni Harvey. Kahit ako ay hindi ko alam kung saan ako uupo. Dumiretso lang ang lakad at napagdesisyonan kong umupo sa tabi niya. Ipapakita ko na lang sa kanya na hindi ko siya iniiwasan. Sorry, Anya. I'm really sorry. I'm sorry for what the girl did to you. And please don't believe what she said. I'm not trying to play you. Please forgive me. He begged. I just looked at him with a straight face. I slightly smiled and looked for. You don't need to say sorry. It's okay. Let's forget that, I said. Alam kong nagulat siya sa inasal ko kaya natahimik siya. Mas gugustuhin ko na lang magpanggap na okay lang ako kesa naman isipin niya na nahulog na ako sa kanya. I will just act normal even if deep inside it hurts. Hindi ko siya kinakausap. Tahimik lang din siya. Ngunit kahit hindi ko siya kinikibo ay pinananatili ko ang aliwalas na mukha para hindi niya maisip na malungkot ako o kung ano pa man. Normal lang ang mga galaw, boses at reaksyon ko.
Talagang pinapakita ko na hindi ako apektado at okay lang sa akin iyon. Anya, pagtawag sa akin ni Harvey. Nilingon ko ito nang may pagtataka sa aking mukha. Okay naman tayo, di ba? He asked me. I wanted to laugh, but I had to control it. Okay? Gago ka ba? Pagkatapos mo akong pagtangkaan na gawing laruan at isa sa mga babae mo, okay? Okay lang? Oo naman, okay tayo, Harvey. I said with a sarcastic face. I don't care anymore. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Thankfully, and he really thinks that I already forgiven him. Hindi na siya naiilang at nagsasalita na siya. Ako naman ay tahimik lang at tumatango lang ako kapag may tanong siya. Nilibre niya ako ng pagkain ngunit hindi ko iyan kinain. Palihim na pinakain ko iyan kay Jade. Hindi kami ayos. Sa tingin niya ay ayos kami at okay, pero sa akin hindi. Hindi iyan ganoon kadali. Masakit, Harvey. Masakit ang ginawa mo. Psst! Anya, nagulat ako na may tumawag sa pangalan ko. Pagkalabas ko ng cubicle ng banyo, nakita ko naman sina V at Jade. Asan si Misty? Tanong ko. Dahil palagi naman itong magkasama, ngunit wala si Misty ngayon. Kasama ni Sale, alam mo naman na sinusulit ang pagiging partner ni Sale. Napangiti naman ako. Mukhang masayang-masaya si Misty, samantalang ako nasasak. Wag na si Misty ang pag-usapan natin, okay? Ikaw, Anya, kumusta ka? Okay ka na ba? Pagputol namin ni B. Naalala ko na naman ang pag-iyak ko kagabi. Nakakahiya, pero ano naman ang magagawa ko kung hindi ko na kaya ang sakit at kailangan ko na ng karamay? Siguro hindi ko alam. Magiging okay din naman ako. Saka salamat, Bia. Alam ko namang may personal na buhay at problema ka, pero nagawa mo pa rin akong damayan. Thank you so much, B. I'm really thankful that I have these kinds of friends. Hindi ako nagkamali na kaibiganin ko sila. You're welcome, Anya. Understand it. Saka nandito lang kami kung kailangan mo kami. Basta if you can't handle the pain, don't hesitate to call me. I'm always here for you. After almost fell from my eyes, my friends really love me, and I love them too. Sabay na kaming bumalik sa room namin. Bumigat na naman ang pakiramdam ko dahil kay Harvey. Kaswal na umupo ako sa upuan at ginitian si Harvey. Ginitian din naman ako nito. Palihim kong inirapan ito. Hindi ko matago ang pagkainis ko dito. Lumipas pa ang ilang mga oras at palagay ko ay hindi na mapapansin ni Harvey na naiirita ako sa kanya. Mabuti na iyon para hindi niya ako kulitin. Ayoko na siyang marinig na humihingi ng tawad. Pakiramdam ko ay hindi naman ito galing sa puso niya. At saka kung tama na manloloko itong si Harvey, ay paniguradong sanay itong magpanggap din. Ayokong maloko ulit at umasa. Baka maya-maya ay may mga babaeng sumugod ulit sa akin. Simula dati pa lang ay sanay na akong ilayo ang sarili ko sa mga lalaki. Dahil iyon sa aking ama. Dahil sa kanya ay nag-ibang tingin ko sa mga lalaki. Ngunit habang tumatanda at nagkakaisip ako, ay napagtanto ko na hindi lahat ng lalaki ganoon. Sadyang maloloko lang talaga ang tatay ko. Isa pang dahilan kung bakit dumidistansya ako sa mga lalaki ay dahil ito rin ang dahilan kung bakit may mga babaeng nagagalit sa akin. Hindi naman sa pagmamalaki pero maraming nagkakagusto sa akin. At ang malala, hindi basta-basta lalaki lang. Mga lalaking sikat dito sa paaralan namin. Katulad na lang ni Sale, dahil kay Sale ay nakaranas ako ng maraming pambubuli. Kaya iniiwasan ko siya. Pinoprotektahan naman niya ako. Ngunit mas ginusto ko na lang lumayo. At saka nandyan naman ang mga kaibigan ko. Kahit pa may kanya-kanyang pagkakaibang ugaling naming apat, ay handa na kami ipagtanggol ang isa't isa. Pumasok ka ng maaga bukas, hintayin mo ako sa library. I said and pack my books and notebooks. Dahil magpartner kami, may mga bagay na kailangan naming gawin. At ang grado ng isa ay magiging grado rin ng isa. Kaya naman kahit naiinis at naiirita ako rito, ay kailangan ko pa rin pakisamahan para sa grado ko. Yes, Anya. But kung gusto mo sunduin na lang kita,
It will be much better. So you don't have to walk, baka mapagod ka. I just fake a smile. No thanks, I'm good, Harvey. Just read the books I wanted you to read and be ready tomorrow. Bye. Agad akong tumalikod sa kanya at huminga ng malalim. Sa wakas ay nawawala na siya sa paningin ko. Ngayon lang ako naging masaya na umuwi na ako ng bahay. Huminga na lang ako ng malalim. Kailangan ko pang pakisamahan ng matagal si Harvey. Pero ngayon pa lang ay pagod na ako. Natatakot din ako at baka lumambot na naman ang puso ko sa kanya. Ewan ko ba? At parang pag siya ay hindi ko kayang matiis. Pero kahit ganon, hindi ko pa rin makakalimutan ang pamamahiya sa akin ng babaeng iyon nang dahil sa kanya. I freaking hate you, Harvey.